posibilidad pa lang, nagkakagulo na ang taong bayan. Think again. Talaga pong magkakagulo. Ang dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na ipaaresto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. Paulit-ulit na sinasabi rin ni Presidente Duterte, at narinig na niyo yan, mamamatay muna siya bago siya magpapahusga sa mga dayuhan. Pinanindigan at sinuportahan ni Attorney Harry Roque na anumang oras mula ngayon ay aarestuhin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga umano'y extra killings na nangyari sa panahon niya dahil sa war on drugs. Hindi nga rin po maikakaila na ito rin ang dahilan kung bakit tila nagkakaroon ng gusot sa pagitan ng UNITIAM at lumalaking hidwaan sa dalawang pamilya na dati ay magkaalyado sa politika. Ayon nga po sa mga netizens ay kung matibay lamang anya at may paninindigan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ay wala na sanang problema. Dagdag pa ng mga netizens ay tila nagbibigay lamang anya ng kalituhan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pabago-bagong pahayag nito tungkol sa usapin ng ICC. Nakadagdag pa ang tila isang patudsada ng isang mataas na opisyal ng AFP na nagsasabing susundin nila ang utos ng pag-aresto kung ito ay manggagaling sa Pangulo. Ito rin ang tila nagiging dahilan ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino dahil ang iba nga po sa kanila ay gustong protektahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa sinasabing pag-aresto. Samantala tila isang malaking kaguluhan ang magaganap kung mangyayari ang isang senaryo na sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang panayam na hindi ito magpapahuli ng buhay sa ICC. Ano ang masasabi mo sa pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Narito nga po ang video ng pahayag ni Attorney Harry Roque, atin pong panoodin. So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto nyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Ako naman po, uminahin po tayong lahat ha, kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan nyo po, ako'y mag-i-spokes-hour at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Pag nangyari po yan, asahan nyo naman ako na ako'y mag-spokes-hour dyan. So ngayon, kulang po kayo. Now, bukod dun sa aking tatlong sources, na talaga naman pong mga kapanipaniwala yan, no? Bakit pa kayo maghahanap ng source? Nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwede baliwalain ang mga complainants. Dahil sila ang complainants. Yes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na palabas na ang warrant of arrest? Pero ang sinasabi ko po, hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng tatlong iba't ibang sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Nasa dyaryo ngayon yung mag-amang Romualdo na Camiguin nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ng territorial integrity ng Pilipinas. So, yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi, sedition. Yung isa nagsasabi, we will meet it with a threat of force. So, ibig sabihin, baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. At sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. Nagtataka pa ba kayo na posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either
because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ayaw ko pong magkagulo, pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na ipaaresto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. Paulit-ulit na sinasabi rin ni Presidente Duterte, at narinig na niyo yan, mamamatay muna siya bago siya magpapahusga sa mga dayuhan. Malalaman po natin sa lalong mabilis na panahon ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hingi ng taong bayan. Ano ang katotohanan? Doon sa warrant of arrest, tignan natin kung ano mangyayari. Sana wala. Sana yung reaksyon ng tao na wala pa, na talagang natataranta ang tao dahil mahal si Presidente Duterte, will make this administration to make the right choice.